Nabalian at posibleng maputulan ng paa ang isang tuta na walang awang binalibag at pinagpapalo ng isang lalaki. Lasing umano ang suspect na nagpa-blatter pa sa barangay dahil kinagat daw siya ng tuta pero wala namang nakitang sugat. Ang nahulikam na pananakit sa pagtutok ni EJ Gomez. Sa pool sa video ang pagbalibag ng lalaking ito sa isang tuta sa barangay Santolan, Pasig. Report kita. Ayon sa may-ari ng tuta, pinsan niya ang lalaking nahulikam na ng abuso sa kanyang alagang si Kikiam. Kwento pa ng ilang saksi, bigla na lang daw ng gulo sa lugar ang nakainom na sospek. Hindi na nakunan ng video pero bago raw ang pagbalibag sa tuta, ilang beses pa raw itong pinagpapalo ng sospek. Tapos po, sabi niya, ay nangangagat ka. Bigla niya pong pinaghahabol po ng tsinelas, lampas-hampas niya po, sinipa niya pa po yun eh. Masakit din kasi nampas niya. Ang sakit-sakit. Tapos yun, naririnig, umiiyak. Napatabi na lang po siya sa isang gilid. Tapos di na makatbangan sa sobrang hilo. Siyempre, nanghina. Matapos ang insidente, nagsumbong pa raw ang lalaki sa barangay na nakagat siya ng aso. Pero ayon sa barangay, wala silang nakitang kagat sa sospek. Noong una, nagpa-blatter siya. Ang sabi niya, nakagat siya ng aso. Lasing nga siya, namunta rito. Ang tuta, isinugod sa veterinaryo. Kapag di daw gumaling, nakuha sa gamot, baka putulin yung isang paa niya. Kasi may crack, yung sa may buto. Sinubukang ipatawag sa barangay ang sospek na isa raw tricycle driver pero hindi siya sumipot. Itutuloy raw ng may-ari ng tuta ang pagsasampa ng reklamo. Nung makita po nila yung tricycle, iba na po yung bumibiyahe. At ang sabi po nung tiyahin, wala na raw doon. Umalis, nagtago, nagpunta na po ng Pampanga. Ito ay clearly act of cruelty. Ito yung exact act na pinagbabawal ng Animal Welfare Act. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa Animal Welfare Act ay posibleng makulong ng 1 hanggang 2 taon. Nananawagan sila sa sospek na sumuko na. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras.